naman. Feeling ko, parang, kahit one time lang man, Jin, sana magkaroon ng nag-uusap kayong dalawa, tapos ganun ka magsalita. Pero ito na guys, this might be our last game. Pero papanoorin natin at tutunghayan kung makakahabol ba at ma-extend ng RSG itong ating laban sa pagsimula ng ating game number 2. Meron talagang rivalry na ngayon lang pwede nating isulat na. Ngayon na natin selyuhan dahil itong laban na to ay talaga magiging action. Oo, kanina kasi parang 19 minutes, pero yung mga 17 minutes, 18 hanggang umabot ng 19, grabe yung pitikan ng damage. Talagang pagalingan na lang mag-ML kung ano man ang proper term doon. Oy, munti ka na si Belly Cutie, ha? Si Kosei, normal, normal ulit, another, another, and that's the maker pa, wow! War, grabe, TikTok worthy. Sabay may counter ko na gagawin si Demon Kite, pero onting kay JP. Oh yeah. Alright, Mambalicious, Mamba out, para kay ni JP. Itutuloy pa rin nila yung poke at tumutuloy pa rin sa banat si JP. Pwede naman na normal. Si Light Polado, Light, close line. Nandito si Demon Kite, rolling out. Okay, Demon Kite. Nakabawi! Palitan lang para sa ating dalawang teams. Ang pinaka-importante para sa moment na yun, si Kosei ang nabigyan dito na Echo. Grabe, simula pa lang yan, naging ma-action na agad at hindi na nga tayo binibitin ng dalawang teams na to doon sa usapin na yan. Pero mukhang napakaganda nga nung nabanggit dito ni Chantel na pabor nun para sa side ng Echo dahil gold laner ang kanilang natanggal. And moment na yun na parang kamunti ka na sanang si Kosei sana yung makakalamang kontra doon sa katapat niya. Pero yung bilis ng rotation dito na nagmumula o yung action nga ng mga dito ni JP sa kanyang parang iba nga yung tunog na ginagawa natin. Parang pumuhuhu. Step into the rhythm. Basta yun. Pero ito makikita natin na sa may bottom lane more on box. Pero makakasalubong yata ng Echo dito mga players ng RSG. May harang na gagawin. Harangan sina Sanji, si JP nandito na din. Rumi Rainier, Galawang Rainier. Humuhuhu. Humuhuhu, humahaha. Tignan natin. JP, okay. Wala pa siyang pang step into the rhythm. Bumabanat lang kay Nats. Grabe, normal hit. So nakakita na Jun ng normal hit lang. Tapos ngayon si Carly, wala doon. Pero this time si Aqua makakuha ng bagong. Bumabanat-banat na rin si Demon Kite. Sila naman ngayon na mamuwaw. Sila naman ngayon na mahaha. Dahil ngayon si Carly ay wala na sa kamay ni Aqua. At si JP pa ang papangalawa. At kita natin dyan na lumalamang fight 2. Nung nilapag na ni Kuya, fight 2. Ni Kuya Rep, no? Ni Kuya Ref Marshall. Medyo awig lang kay Coach Dax yan. Pero shoutout pala kay Coach Daki. May ibang coach na namang nadaway sa atin, di ba? Shoutouts pala sa'yo, Coach Daki. Kamusta? Shoutout sa'yo. Napadaan si Coach Daki bigla. Makikita natin ngayon, magbabalik tayo sa ating laban. So 3 minutes for this one. 3-1 ang ating score. Nakita natin, it was RSG actually on the lead. Pero very minimal for this game. So nakaabang din even na si Light kung nasaan. Nasaan ba si paring JP? Yeah. Kasi si JP ngayon yung parang nakikita natin na isa sa mga key factors sa kung paano magiging maganda yung takbo ng team fight para sa side ng Echo. Kasi kapag ka nakahanap siya ng magandang engage o kapag ka hindi talaga siya yung napipigilan o yung nate-terrify o yung talagang binubuhusan agad, medyo nakakaporma yung ibang mga players ng Echo eh. Pero parang base sa kaninang nakikita natin na hinaharapan lang siya ng mga makukunat na miyembro ng RSG, tineterify ni Aqua, tapos pinupoke ng todo, nahihirapan siyang hanapin yung mga targets na kailangan niyang ipadala sa side ng Echo. So medyo nakikita natin na, sabi nga dito ni Manjin, normal yung Chu ng Echo sa ngayon. Grabe no, dinadaan niya sa tikas eh. Kumbaga, wala siya pake. Alam niyang hindi siya basta-basta mahuli kagad. And I think yun yung ginagamit ni JP na gulang factor sa laban na to. Alam niya kasi yung timing ng Shunpo. Yes. Alam niya kung paano hulihin dito ang kiliti din ng mga players ng RSG. Yun naman ang kailangan bantayan dito ni Light. Para hanapin niya dito, okay, siya yung pinaka magko-coms dito. Sino na nga ba dito nagamit na yung Shunpo? Pwede nang bigyan si JP anytime. Pero ito na naman, huli tayong, bago tayo bumalik sa laban, it was Turtle Objective or Turtle Team Fight. Nakapwesto ulit ang ating mga players ngayon. Carl TZ, Demon Kite at kanya-kanyang tapatan. Yung specific roles, yan yung 3v3 natin ngayon. Nasa Keys to Victory yan. Infinix Keys to Victory. Tama yung mid lane. Eto okay, Carlito. Siya nauna. Spear coming in from Light. Pero nilabas din yung pangalawang Lord. This time, okay, ultimate para dito kay Carlito. Meron 10 bits. Dahil yun, siya doon, ilasit ni Nats.
This time, libre ba ang magiging Lord ng RSG? Hinabol si JP. Nats naman this time ang tumutusok. Pero Nats, okay. Nagkabalikan. May sipag gagawin kay JP. Wow. Nats will take him down. Last insanity para kay Sanford. Flicker in. Sabay washing lang ng pagpaypay ng flamethrower. At dahil doon, ang daming nangyari pero nakuha na pala ng RSG yung pagong. Grabe yung space no, na binibigay dito ng RSG dahil dyan na 2.1k naging kalamangan dito para sa ating laban. Anything unusual in terms of the items. Parang sumakay dun sa trampoline itong si Carl TZ. Hindi siya pinagalaw dito ng side ng RSG. Pero as for items naman na nakikita natin, wala namang sobrang naiiba pa o nagiging unique. Pero napakaganda nung nakikita nating Fury Hammer dito sa kamay ni Nats. Ang taas ng damage na nabibigay niya. JP? At nagsa-stand out talaga. Pero kamuntikan. Nakaiwas naman kahit papaano doon si Nakusei and nagsistay tayo sa 1-5 kill score. Pina-cooldown nila yung Purify. Ibig Oo. sabihin, nag-call na yan. Okay, nag-Fury na. Na-purify na yan. Oo. Alam na alam ang comms. Alam mo, ganyan kasi kami mag-comms eh. Wow. Teammate mo ba si Butters? Oo, hindi siya na ganyan mag-comms. Hindi siya ganyan mag-comms. Oo, Okay, pero kaya- yung mga teams, ganyan mag-comms. Okay. So, kita nyo guys, napaka-importante dito ng ginawa din ng Echo noong moment na yun na mapagamit nga ng Purify si Kosei, but still for RSG, kitang-kita nyo naman dito yung vision. Si Kuya Light talaga ang nagbibigay ng ilaw at information para dito sa RSG. At nakaabang din sila anytime. Parang 5 yata dito sa may middle lane. Nilabas ang Mini Lord, nilabas ang EG. Dalawang EG ng lalaban. The EG boys. Grabe. Tinan mo, pagong pa lang may Lord agad. Grabe talaga yung hero na yan. EG boys The talaga. EG boys. Ramdam na ramdam mo na may gigil dito. So, yun yung ano na ngayon na parang sinasabi natin for both RSG and Echo, hindi lang siya kung paano maglaro as a team eh. Kung paano mo din mamicrohand yung sabi mo ng counterpart mo sa kabilang team. Yes, napaka-crucial ngayon na makita natin na ang RSG ay mapanindigan nila itong ginagawa nilang sagot na yun kontra sa Echo dahil nakuha talaga nila yung tamang timpla, yung advantage at hindi sila nahihirapan maski sa pwesto, maski sa kahit na vision o pagharap doon sa sinasabi nating medyo ginugulangan ni JP na Joe dito yung mga members ng RSG ay hindi naman natin masyado nararamdaman na nagiging problema yun for them na ngayon magkakasama sila at medyo bumibuelo pa ang mga orca. Tingnan natin kung magugulangan ni JP to. Nag-pop na siya ng conceal. Aqua nandun. Ito na JP. Dalawa mananaka pero ang target niya ay si Nats. At nilabas yung EG. With a combo. Eternal Guard. Winaway of the Dragon. Sabay ngayon si Kosei naman makakalasin ng Eternal Last Sanity. Last Sanity. Ito naman sila. Dito pala to si Light. Light ngayon makaka-out pa. May onting kunat yung Glock niya. 2.5. 2.1k lamang ang RSG. RSG and Turtle. Pero Echo ang nakuha ng matinding isang dugo. Alam mo ko ikaw ngayon ang ating dalawang teams parang yung nagustuhan na umalis bigla kapatid ka na sa may middle lane. Hindi pa makatapos. I-rain over till it's over player dahil si Aqua makakuha naman ng last hit. Aqua naging robot. Mukhang makakabalik na siya. Napapaligiran ka na, Aqua. Tumakbo ka na. Tawagin mo na si Dr. Jones. Tawagin mo na rin ang Cartoon Heroes. Dahil wala na si Aqua. Masyadong napalalim. Ang ganda nung nangyari dun sa moment na yun. Pero grabe, habang hinahabol pala nila si Aqua, nandoon, nakasira ng torre sa may middle lane yung iba. May iba naman palang plano. Ginamit lang nila yung oras na yun para maka-convert pa sa isang crucial na mid lane turret para dito sa side ng RSG. At nakikita natin kanina yung gulang factor na alam niyang, sige kahit hindi na muna si Kosei, basta kahit na si Nats dito na kanina pa nagiging problema mahuli, nagiging magandang advantage for them. Pero si Sanford, Okay, binabato pa rin ang gulong. Binabato ng gulong ni Demon Kite. Okay, Carl TC ngayon, makakapagton. At dito na nanggigigil. Nanggigigil ang RSG. Ramdam mo na ngayon na parang, i-raid na natin yan. Alright na natin yan. Ang dami na nating, sabihin na nating information Oo. para sa kanila. At alam din na lamang sila eh. Si Demon Kite kasi napanood niya yung trailer. Mukha pala kayong racer O ito, lamunin mo yung gulong. Pinapalaman niya ng gulong eh. Ito gulong dyan, change tire. Mag-change tires ka muna. Change tire ka muna. Oo, so ano ngayon? So kung sabihin na natin, Echo dito parang mala racing ang kanilang gustong gawin. Yung RSG racing pala gusto niya. Oo. Bilisan natin ngayon. Oo. Yung laro natin. Akala ko Echo magdidikta ng laban pero parang RSG eh. nagagawa talaga nilang mahanap at matarget yung mga target Hoy! na dapat katulad na lang noon. And I think yun yung medyo dapat ingatan na ng Echo by this time, yung hindi sila sobrang
masimulan o maunahan or magulat dito ng RSG kasi as much as possible, Echo dapat ang nakikita natin na nangunguna in terms of that dahil nasa kanila yung Way of the Dragon, nasa kanila yung mga Blazing Duet. Pero sa nakikita natin ngayon, kung sino man ang mauuna, may wild charge pa at katakot-takot yung kinokopya. Narinig na natin yung ugong ng Lord. 14K doon sa Lord. Sanji nakatago ngayon. Si Aqua meron siya last insanity. Tignan natin. Nagkakabangan. Umiikot-ikot lang. Si Demon Kite. With the back shield unit. JP. Shoot po in. Ato na. May sipa pang gagawin. Sinong sinipa? Si Demon Kite. Sinipa at Blazing Duet na naman para kay Benny Cutie. Mababanata pa si Demon Kite. Mabubuhay si Demon Kite doon. At ang ganda ng counter go ni Aqua! Wow! Aqua with the save! Ang Dr. Jones ng RSG! Mukhang end the ball! At mukhang sumisigaw na ang mga Raiders ng end the ball! End the ball! 3-11 is the score! At di na shield binili ni Nats, pero buhay si Carl Dizzy! Buhay si Sanji! Aabot pa ang end the ball? Hindi! At kita natin ngayon na the last water bender, Aqua. Aqua ang huling water bender. Kung merong agua bendita, meron namang aqua. Ibang klase yung ginawa doon eh. Nagkasundo kung magkasundo lang yung pinakita doon ng RSG. Nakakita na naman tayo ng isa na namang form ng stun mo, alalayan mo ko, i-retry ko, i-secure ko. At nagawa talaga yun, ipanalo pa. Dahil merong napakagandang last insanity follow-up na hinighlight nga natin dito na nagmula kay Aqua. So yung napakarami ng na-stun and yung na-target na dito ni Kusei, nabawasan na jungler dito ng side ng Echo, lahat na lang yun ay sinalupa yung last insanity dito mula kay Aqua. Equating to that or getting that triple kill na ngayon ay mukhang i-convert na lang naman nila. Napakaraming tore ngayon ang mababasag sa side ng Echo. Tingnan natin kung end the ball ba ulit. Okay, nakaabang dito sa may top lane. Mukhang madedepensahan yata ng Echo. Meron pang minion wave para sa kanila. Pero tuloy si Aqua sa may middle lane. Conceal ginamit na rin ni Light. Pero disiplina pa rin. Sabi ng RSG, okay lang. Lamang pa rin tayo sa may minion wave. Pwede pa tayo magbigay ng pressure sa ibang lanes. Iba talaga mga ina-acquire na pokes ni Aqua sa laban to. Oh, iba din kasi yung ginagawa nga Kusei. Ewan ko, basta. Yung mga push, Yung no? mga push A. Oo. Top lane. Tsaka yung ganda nung nakaw niya ng Last Insanity eh. Para tama si Brigitte, yung crucial steal ni Aqua na yon. One of the most underrated mid laners there is ay nandito sa RSG, Aqua. Alam mo kasi si Aqua parang siya yung type of mid laner na let's say hindi niya kailangan gumawa ng mga flashy plays. Pero pag nakita mo, parang siya yung unti-unting mastermind. Oo. Doon na, okay sige, eto yung meron ako, I have the last insanity. Ganon siya magsalita. Ganon siya. Ganon. The mastermind. The mastermind. Kalmado pa, kalmado. So talagang medyo kaptiwa-tiwala na kapag ka ang leader nyo ay sobrang composed katulad na lamang noon. And meron pa siyang magiging chance yata ditong makagawa ng isa na namang standout o medyo kagulat-gulat na play. May Winter Tranchon na hinawakan pa si Aqua. Siya lang yung umaharap po. Saan ka nakita ng Valentina na ganyan? Oo. Di ba pagka kung ikaw yung Echo, parang medyo manggigigit. Ito nakatayo lang si Aqua, pero alam din ng Aqua. Alam din ng Echo. Parang yung ginagawa niya. Nagulat na ako dun. Nagulat din ako pero si Aqua, talo pa talaga si... Parang ano talaga, last water bender eh. Oo. Patalo pa si Cora. Ano dyan? Oo nga. yung effect. Oh, eto na. Nakita na natin to kanina, di ba? Lord to ulit. Nakaabang ulit yung Echo. Nakaabang ulit yung RSG. Anong mangyayari ngayon? Okay na. All eyes on Aqua na naman. Binabanatan Sanford dito. Sanford meron pa Armor. Last insanity para kay Sanford. Nilabas na naman yung EG Boy. Tingnan natin. Dahil bumabanat man na si Kusei. Nakapag free hit. At nakuha ni Carl dito lahat ng true damage. At ayun na nga si Aqua! Doon nalunod ang Orca. But Benny Cutie though, malalasin niya ba? Blazing Duet para kay Benny Cutie. Meron naman kitang win shot para kay Kusei na naman. At pinagkaisahan ang bagyo. Dahil mas nanaig ang ulan ni Aqua sa laban na ito. Kita natin sa may middle lane. Ito na ang mga Raiders. Nakikita nyo na sila. Pero magkakaroon na minion wave dito. Echo, madedepensa pa ba nila? Mukhang hindi na yata. Aqua is so dominant in this game. Mag-Winter Transition pa. 1-1. Akala natin pang-play, pang-gulat, pang-lito ang Winter Tranchon. Doon pala niya gagamitin nung